Unang titignan natin, hindi yung test tayo ng test kagad. Tignan muna natin yung mismong board. Tulad niya, no, may mga umido na. No, hindi yung mahirap mag-ayos ng ng board po na about sa electronics. Madali lang po yan, no. Napakadali lang. Testing. Good day sa inyo, no. So meron tayong gagawin dito, iwan error, no. So sa kanya, yan nangyari sa kanya. Itong sakit, pinalitan na namin. Wala kasi kaming match na ganyan, no? So, check muna natin kung ano yung history niya. Check muna natin, tayo natin, no? Wala kang remote to, eh. Tapos, pipinutin mo na siya sunod-sunod yung swing. Then, lalabas yung, yan, E1 at saka PO lumabas sa kanya. No? So, tingnan natin. Check muna natin kung may power yung kanyang control board. Ayan. Testing. Tignan natin reaction ng board. Kailangan natin muna malaman kung may power o wala. Okay, on. O yan. So, meron naman siyang power. No? Pero naglalabas siya ng E1. Hindi nag-i-start yung compressor. Ngayon, i-check natin yung wiring niya, no? Itong wiring na to, chinek ko naman to from dito papunta dito is connected naman. No, so ang gagawin natin, dediretso na tayo doon sa mismong communication section. Ito po 'yun, mga sir. Itong optocoupler, diode, Zener diode, resistors, capacitors, marami pa po. Then yung connection niya from signal papunta ron sa optocoupler. Ngayon, check na natin. Ngayon, sa pag-check, unang-una, especially, ito yung kulay blue. Makikita nyo nakalagay sa board S. It means, yan po yung signal. Then, meron siya mga connection, no? Kung makikita nyo yung connection niya, from dito, papunta ng resistor, then capacitor, then diode. Maraming connection, no? So, dapat i-check natin yan, no? Ngayon, mapapansin ko rito, sa kanya sa microscope, kasi makikita nyo sa microscope, no? So, sa pag-check ng ganyan, unang titignan natin, hindi yung test tayo ng test kagad. Tignan muna natin yung mismong board. Tulad niya, no, may mga umido na. No, tignan natin kung connected pa ba yan o hindi na. Kasi pwede kasing yan ang problema, eh, no. So, tutok tayo rito, no. Then, punta sa tester. Ayan. So, ito yung connection niya. Ayan, nag-uumido na, oh. Ngayon, check natin. From dito, papunta kay optocoupler. Ito si optocoupler. Ayan. So, ayan, may connection naman. So, ayan, check din natin yung resistor na nag-uumido. Ayan, no? Kailangan na kasi ito ng ating customer. Kailangan matapos kaagad. So, iklian lang natin yung video, mga sir. Kung makikita nyo yung resistor na yan na 222, ang value po niyan 2.2k ohms po dapat ang marireading natin dyan. So, ang nakikita natin is mega na. Kung nakapapansin niyo dyan, sa tester natin, no. So, ayan, palitin nga yan, no. Pag resistor, naka-ready na. Ayan. Kompleto po value niyan. Kukuha tayo ng 2.2, pwede ring 2k. Pero mas maigi kung meron tayong 2.2. No, hindi mo mahirap mag-ayos ng ng board po na about sa electronics. Madali lang po 'yan, no. Tulad ng mga estudyante ko, ayan, nakakatapos na sila ng nakaka-repair na sila ng board. Sabi nila mahirap daw. Mahirap talaga pag di mo alam, 'di ba? Practice lang. Saka aral, syempre, theory. Principle ng ng bawat pyesa. Importante po 'yon. So, lapag natin dyan. Then, tanggalin natin 2.2k. So, ayan, applyan natin ng ayan. Ano ba tawag? Soldering paste. No? Then, tanggalin natin yung 2.2. Hindi makita sa camera. Saglit lang to, maayos na to. Pwede niya na antayin. Pwede ko na, no?
Tapos, kabit natin yung bago. Yan. Ayos. Sakto yung nakuha natin value. Ngayon, testerin natin. Tingnan nyo yung pagkakaiba ng sira at saka ng buo. .2. Teka. Dikit. Ayan. Diba? Napakadali lang. Testing. Kaya nga kabit natin yung compressor. Para matesting natin din, naka-monitor tayo sa UVW just in case kulang yung supply, makikita natin, no? Okay. Sa dilaw. Dito nakalagay yung dilaw is U. Ayan, kabit natin. Tapos yung black W. Tapos yung yellow U. Paano nasusulat? Kailangan ito, patay natin ilaw para makita nila. Kailangan ito, nagbi-blink to pag in-on ko. Pag nag-blink po yan, ibig sabihin okay na po ang communication. Nag-blink ka. O, di ba? Di ba madali lang magayos? O, nag-blink na o kanina steady. So, okay na. Alam naman natin na mag-i-start na yan. Pero to make sure na okay yung board, kailangan mag-start yung compressor. Diba talaga? Pag sunod-sunod yan, bre. Preparation price speed. Ayan, so okay na yung ating board, no? Okay na siya, wala na siyang E1 error. Then, salamat po sa mga nagsasubscribe sa atin at saka followers natin, no? Then, sa mga gustong matuto, PM lamang po, mga sigurado po ako na hindi kayo magsisisi pag pumasok kayo rito, no? Maraming salamat and God bless po.